Ang formula ng kayamanan, ang lihim na magpapabago sa iyong buhay sa 2026. Sisikapin kong magsimula sa isang pahayag na maaaring magulat sa iyo. Sa loob ng maraming taon, nagturo ako ng isang bagay na tinawag ng maraming tao na batas ng pang-akit, tinawag naman ng iba na sikolohiya, at ang ilan ay nagsabing ito ay hamak na motibasyon lamang. Ngunit ngayon sinisimulan na ng agham na patunayan ang matagal nang itinuturo ng Biblia sa loob ng libu-libong taon. Sapagkat kung ano ang nasa isip niya, ay gayon siya. Mga Kawikaan, Kabanata 23, talata 7 ngayon, pag-isipan mo ito, paano kung hindi kailanman naging problema ang pera? Paano kung hindi kailanman naging problema ang gobyerno, ang krisis, o ang nakaraan mo? Paano kung ang problema ay palaging ang paraan ng iyong pag-isip, pagdama, at pagpapatunay sa buhay araw-araw? Dahil ang lahat ng pinaninindigan mo ng may pananampalataya ay nagiging iyong katotohanan. At hindi ako nagsasalita tungkol sa walang kabuluhang relihiyon. Ako ay nagsasalita tungkol sa mga espiritual na batas na namamahala sa universo na nilikha ng Diyos. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang formula ng kayamanan, at marahil, sa kauna-unahang pagkakataon, mapagtatanto mo na ang salita ng Diyos ay palaging ang pinakadakilang manual ng kasaganaan na nagkaroon ang sangkatauhan. Nang simulan kong pag-aralan ang buhay ng tunay, may napansin akong isang bagay na nagpabago sa lahat para sa akin, walang nangyayari ng nagkataon. Wala ni anuman. Walang swerte, walang malas, walang nagkataon. May batas. At hindi ito nagsimula sa akin, o sa modernong agham, nagsimula ito sa Diyos. Malinaw itong ipinahayag ng salita ng Diyos. Mula sa simula, ang lahat ay nilikha ng may kaayusan, may istruktura, may hindi nagbabagong mga espiritual na batas. Sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kaayusan. Kaya sabihin mo sa akin, paanong magiging magulo ang universo kung ito ay nilikha ng Diyos ng kaayusan? Ang problema ay hindi kailanman ang mundo. Ang problema ay palaging ang ating kakulangan ng pag-unawa sa mga batas na nagpapatakbo sa mundong ito. Karamihan sa mga tao ay nabubuhay na parang ang buhay ay isang loterya. Nagtatrabaho, nagpapakahirap, minsan nagdarasal, halos palaging nagrereklamo at gayunpaman ay nananatili pa rin sa parehong mga resulta taon-taon. Napansin mo na ba ito? Tingnan ang sarili mong buhay ng may katapatan. Malaki ba ang pagkakaiba ng iyong pananalapi ngayon kumpara sa 5 taon na ang nakalipas? Nagbago ba ng antas ang iyong mga relasyon? Patuloy bang tumaas ang iyong panloob na kapayapaan? O parang umiikot lang sa bilog ang lahat? Nangyayari ito dahil ang lahat ng pumapasok sa iyong buhay ay pumapasok sa pamamagitan ng batas, hindi dahil sa nais, hindi dahil sa pangangailangan, hindi dahil sa emosyonal na karapat-dapat. Pumapasok ito sa pamamagitan ng batas. Tulad ng hindi mo maaaring hamunin ang gravity sa pamamagitan ng pagtalon mula sa isang gusali at umaasang lumutang dahil naniniwala ka ng lubos, hindi ka rin maaaring mabuhay na nilalabag ang mga espiritual na batas at umasa ng kasaganaan, kapayapaan at biyaya. Sa loob ng maraming taon, pinag-uusapan ng mga tao ang tinatawag na batas ng pang-akit na parang iyon ang pinakamalaking susi sa lahat. Ngunit ang totoo ay hindi ito kailanman ang pangunahing batas. Ito ay isang kahihinatnan. Ito ay pangalawa lamang. Ang pangunahing batas ay ang batas ng vibrasyon. At ito ay malalim na batay sa Biblia, kahit na marami ang hindi kailanman huminto upang mapansin ito. Lahat ay nagba-vibrate. Nagba-vibrate ang iyong mga kaisipan. Nagba-vibrate ang iyong mga damdamin. Nagba-vibrate ang iyong mga salita. Nagba-vibrate ang iyong katawan. Nagba-vibrate ang iyong puso. Sinusukat ito ng agham ngayon sa pamamagitan ng dalas, alon ng utak, electromagnetic fields ng puso. Ngunit sinasabi na ito ng Biblia libu-libong taon na ang nakalipas, sinasalita ng bibig ang puno ng puso. Sa madaling salita, ang nagba-vibrate sa loob mo ay tiyak na nagpapakita sa labas mo. Ngayon, pag-isipan mo ako ng may lubos na katapatan. Ilang beses mo nang nasabi ang mga parirala tulad ng, hindi naman tumutubo ang pera sa puno. Hindi iyan para sa mga taong tulad ko. Sinusubukan ko pero laging nagkakamali. Alam ng Diyos na nagpapakahirap ako. Tingnan mo, hindi ang pagsasalita ang problema. Ang problema ay kung ano ang nasa likod ng salita. Dahil ang bawat salita ay nagdadala ng isang vibrasyon na nagmumula sa isang paniniwala. At ang paniniwala ay hindi ang sinasabi mong pinaniniwalaan mo, ito ang isinasabuhay mo ng otomatiko.
Karamihan sa mga tao ay naniniwala sa Diyos, ngunit mas naniniwala sila sa takot. Naniniwala sa Biblia, ngunit mas naniniwala sa mga negatibong istatistika. Naniniwala kay Jesus, ngunit mas naniniwala sa sarili nilang limitasyon. At napakalinaw ni Jesus nang sabihin niya, mangyari nawa ayon sa iyong pananampalataya. Hindi niya sinabi, ayon sa iyong pagsisikap, hindi rin ayon sa iyong pagdurusa, at hindi rin ayon sa iyong intensyon. Sinabi niya ayon sa iyong pananampalataya. At ang pananampalataya ay hindi isang mistikong bagay. Ang pananampalataya ay panloob na kumbiksyon. Ito ay patuloy na bibrasyon. Ito ang pinaninindigan mo kapag walang tumitingin sa iyo. Ito ang namamahala sa iyong maliliit na desisyon araw-araw. Ito ang nagtatakda kung gagawa ka ng may lakas ng loob o atras. Kung mamumuhunan ka o magtatago. Kung lilikha ka o magpapakasya na lang. Mayroon akong gustong maintindihan mo ng lubusan, hindi mo naakit ang gusto mo, naakit mo ang kung ano ka sa bibrasyon. Kaya naman maraming tao ang nagsasabing gusto kong yumaman, ngunit namumuhay na nagba-vibrate ng kasalatan. Nagsasabing gusto kong magbago ng buhay, ngunit patuloy na nag-isip, nakadarama, at kumikilos ng eksaktong katulad ng dati. Ang batas ay hindi tumutugon sa magagandang salita. Tumutugon ito sa pagkakaugnay-ugnay ng bibrasyon. Ang Biblia ay puno ng mga halimbawa nito. Ang bayang Hebreo ay umalis sa Ehipto sa pisikal, ngunit marami ang hindi kailanman umalis sa pag-isip. Patuloy silang nag-isip bilang mga alipin, nagsasalita bilang mga alipin, nakadarama bilang mga alipin. At ang resulta? Gumala sa ilang ng mas matagal kaysa sa kinakailangan. Hindi ito kakulangan ng pangako. Ito ay panloob na di pagkakasundo. At narito ang isang katotohanan na nakakabagabag, ngunit nagpapalaya, habang patuloy mong sinisisi ang gobyerno, ang ekonomiya, ang pamilya, ang nakaraan, o kahit ang dyablo para sa iyong mga resulta, nananatili ka sa labas ng batas. Dahil nagsisimula ang batas kapag ikaw ay umako ng responsibilidad. Hindi sisihin, responsibilidad. Kapag naunawaan mo na ang buhay ay tumutugon sa iyo, at hindi nangyayari laban sa iyo, may nagbabago sa loob. Tumitigil ka sa paghingi ng pahintulot para yumaman. Tumitigil ka sa paghihintay ng perpektong pagkakataon. Nagsisimula mong iugnay ang pag-isip, emosyon, at pagkilos sa kung ano na ang idineklara ng salita tungkol sa iyo na ikaw ay tagapagmana, hindi pulubi, ulo, hindi buntot, nasa itaas, hindi nasa ibaba. Ipinapakita ng modernong pananaliksik na ang mga taong naniniwalang mayroon silang panloob na kontrol sa kanilang buhay, ang tinatawag ng psikolohiya na panloob na locus of control, ay may mas mahusay na resulta sa pananalapi, mas maraming emosyonal na kalusugan, at mas malaking pangkalahatang kagalingan. Tinatawag ito ng agham na panloob na kontrol. Tinatawag ito ng Biblia na espiritual na pangangasiwa. Mahusay na pangasiwaan ang inilagay ng Diyos sa iyong mga kamay simula sa isip. At hayaan mong magtanong ako sa iyo na maaaring makabagabag sa iyo, kung ang lahat sa iyong buhay ay eksaktong pareho sa loob ng susunod na 10 taon, parehong mga kaisipan, parehong mga damdamin, parehong mga reaksyon, nasaan ka? Dahil tinitiyak ng batas ang isang bagay, ang mga resulta sa hinaharap ay mga binhi ng kasalukuyang kalagayan ng isip. Walang himala na lumalabag sa batas. Nangyayari ang himala kapag ikaw ay umaayon dito. At kapag mas maaga mong naunawaan ito, mas maaga kang tumitigil sa pakikipaglaban sa buhay at nagsisimulang makipagtulungan sa itinatag na ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay hindi tula. Ito ay manual ng operasyon ng buhay. Kapag nabubuhay ka na taliwas dito, sisingilin ka ng batas. Kapag ikaw ay umaayon, ang batas ay nakikipagtulungan. Ganoon lang kasimple. Mayroong isang katotohanan na kakaunti lamang ang makakaharap ng walang pagkaabala. Ang pera ay hindi tumutugon sa pangangailangan, tumutugon ito sa puso. At kapag sinasabi kong puso, hindi ako nagsasalita tungkol sa panandaliang emosyon, nagsasalita ako tungkol sa tunay na sentro ng iyong pananampalataya, ang lugar kung saan nakatira ang iyong pinakamalalim na paniniwala. Hindi kailanman sinabi ng Biblia na kung paanong nag-isip ang tao sa kanyang malay na isip, gayon siya. Sinabi nito, kung ano ang nasa isip niya sa kanyang kaluluwa, ay gayon siya. Nagbabago ang lahat nito. Dahil ang puso ay hindi nagsisinungaling. Maaari mong sabihin na nagtitiwala ka sa Diyos, maaari kang mag-post ng mga talata, maaari mong ulitin ang mga paninindigan araw-araw, ngunit ang puso ay nagpapakita ng katotohanan sa mga sandali ng pagsubok. Kapag masikip ang bayarin, kapag lumitaw ang takot,
Kapag dumating ang pagkakataon at umatras ka, karamihan sa mga tao ay nagdadala sa loob nila ng isang tahimik na pagkakasalungatan. Humihingi sila ng kasaganaan, ngunit pakiramdam nila ay hindi sila karapat-dapat dito. Humihingi ng biyaya, ngunit nakakaramdam ng pagkakasala kapag mas malaki ang kinikita kaysa sa iba. Humihingi ng paglago, ngunit natatakot na maging kapansin-pansin. At ang nasa puso ay palaging nananaig sa nasa bibig. Nakita ko ito ng hindi mabilang na beses. Mabubuti, masisipag, matatapat na tao, ngunit sa kaibuturan, naniniwala sila na ang paghihirap ay kabutihan at ang pagyaman ay kasalanan. Hindi ito nagmula sa Diyos. Nagmula ito sa baluktot na interpretasyon, sa maling pagkukwento, sa mga karanasan ng kasalatan na nag-ipon hanggang sa naging pagkakakilanlan. Hindi kailanman pinarangalan ni Jesus ang kaisipang kahirapan. Nagparami siya ng tinapay, nagturo tungkol sa mga talento, nagsalita tungkol sa pag-aani, sa mga binhi, sa paglago. Sinabi niya na dumating siya upang magdala ng buhay na may kasaganaan. Ang problema ay marami ang nagnanais ng pangako nang hindi inaayon ang kanilang puso dito. Ibabahagi ko sa iyo ang isang bagay na malalim na nagmarka sa aking buhay. Nagkaroon ng panahon na ako ay lubos na naligaw. Wala akong pera, walang direksyon, at mas masahol pa, wala akong kapayapaan. Sinubukan kong paandarin ang mga bagay, ngunit ang lahat ay tila mabigat. Nagising ako na pagod kahit wala naman akong ginawang mahalaga. At ngayon naiintindihan ko kung bakit nilalabanan ko ang batas. Ang aking puso ay puno ng pangangailangan, paghahambing, ng desperadong pagnanais na patunayan ang isang bagay sa mundo. At ito ay lumilikha ng vibrasyon ng kakulangan. Hindi mahalaga kung gaano ka magtrabaho, kapag ang puso ay nagbabibrate ng kakulangan, ang resulta ay palaging mas maraming kakulangan. Nang may magsimulang magbago, hindi ito sa labas. Ito ay sa loob. Nagsimula akong maunawaan ang totoong pasasalamat. Hindi ang otomatiko, relihiyosong pasasalamat, kundi ang may malay na pasasalamat. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat. Hindi ito isang kahilingan mula sa Diyos, ito ay isang tagubilin. Dahil ang pasasalamat ay nagpapabago ng vibrasyon kaagad. Kinukumpirma ito ng agham ngayon. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga taong regular na nagsasanay ng pasasalamat ay gumagawa ng mas balansing desisyon sa pananalapi, may mas kaunting pagiging padalos-dalos, at mas malaking pakiramdam ng kontrol sa buhay. Ngunit muli, hindi ito nagsimula sa agham. Nagsimula ito sa salita. Ngayon, hayaan mong magtanong ako sa iyo na marahil ay hindi mo pa naitanong, ano ang pakiramdam mo kapag iniisip mo ang tungkol sa pera? Balisa. Tensyonado. Nagkasala. Nagdududa. O payapa. Dahil inihahayag ng damdamin ang nilalaman ng puso. Maraming tao ang nagsasabing gusto kong yumaman, ngunit kapag yumaman ang isang malapit na tao, kinukutya nila, hinahatulan, nagdududa. Ito ay isang panloob na salungatan. At ang panloob na salungatan ay palaging humahadlang sa panlabas na resulta. Ang batas ay hindi nabibigo, tumutugon lamang ito ng may katumpakan. Ang puso ang lupa. Ang binhi ay maaaring perpekto, ngunit kung ang lupa ay kontaminado ng takot, sama ng loob, o kawalan ng paniniwala, walang tutubo. Malinaw na ipinaliwanag ito ni Jesus sa talinghaga ng manghahasik. Hindi kailanman naging problema ang binhi. Ang problema ay palaging ang lupa. At narito ang isang bagay na maaaring magpalaya sa iyo, ang puso ay maaaring turuan muli. Hindi nang biglaan. Hindi sa puwersa. Ngunit sa pagiging palagyan. Sa mga bagong mental na imahe. Sa mga bagong deklarasyon na ginawa ng may pananampalataya. Sa maliliit, ngunit nakahanay na desisyon. Kapag nagsimula kang pahintulutan ang puso na makadama ng kasaganaan bago ito makita, may nagbabago. Kapag nagsimula kang kumilos bilang isang taong nagtitiwala sa Diyos, at hindi bilang isang taong pinangungunahan ng takot sa bukas, nagbabago ang iyong vibrasyon. At kapag nagbago ang vibrasyon, ang mga resulta ay tiyak na susunod. Hindi mo kailangang kumbinsihin ang mundo. Kailangan mong iugnay ang puso. Dahil mula doon nagmumula ang mga bukal ng buhay. At lahat ng dumadaloy sa buhay, kasama na ang pera, ay unang dumadaan sa hindi nakikitang lugar na ito na halos walang nag-aalaga, ngunit namamahala sa lahat. Mayroong isang tahimik na kaaway na nagpapanatili sa mga tao na nakakulong sa loob ng mga dekada nang hindi nila napapansin. Hindi siya sumisigaw, hindi nagbabanta, hindi lumalabas sa balita. Siya ay kumikilos ng otomatiko.
At tiyak dahil dito kaya siya napakadelikado. Ang kaaway na ito ay ang paradigma. Ang paradigma ay isang malalim na nakaugat na mental na programa na kumokontrol sa halos lahat ng pag-ugali ng tao. Hindi ako nagsasalita tungkol sa paminsan-minsang pag-isip. Nagsasalita ako tungkol sa ugali. Sa otomatikong reaksyon. Sa mga pagpipilian na ginawa ng walang pag-isip. Naniniwala ang karamihan sa mga tao na may malay silang nagpapasya kung ano ang gagawin, ngunit ang totoo ay halos lahat ng ginagawa natin ay pinamamahalaan ng mga lumang kondisyon. Nagigising tayo sa parehong paraan, nagrereklamo tungkol sa parehong mga bagay, nakikitungo sa pera sa parehong paraan, tumutugon sa parehong mga takot. At pagkatapos ay tinatanong natin ang ating sarili kung bakit hindi nagbabago ang mga resulta. Napansin mo na ba ito? Lumilipas ang mga taon, at sa pananalapi, emosyonal, at espiritual, marami ang nananatili sa eksaktong parehong lugar. Inilarawan ito ng Biblia ng may kahanga-hangang kalinawan nang sabihin na tayo ay nababago sa pamamagitan ng pagbabago ng isip. Hindi sa pamamagitan ng lakas ng kalooban. Hindi sa pisikal na pagsisikap. Kundi sa pagbabago ng panloob na huwaran. Kung walang pagbabagong ito, ang lahat ng paglago ay pansamantala. Maaaring may pansamantalang pakinabang, ngunit palaging hinihila ng paradigma ang tao pabalik sa antas na itinuturing niyang normal. Ito ang dahilan kung bakit ang ilang tao ay kumikita ng maraming pera at nawawala ang lahat. Hindi ito kakulangan ng pagkakataon. Ito ay labis na lumang paradigma. Ang pera ay dumating sa isang mas mataas na antas kaysa sa pinahihintulutan ng panloob na pagkakakilanlan na suportahan. At kapag nangyari ito, ang panloob na sistema ay nagkakasalungatan at nagsisimulang sirain ang mga desisyon, relasyon, at pagpipilian. Ikinuwento ito ni Jesus ng simple at direkta sa talinghaga ng mga talento. Inilibing ng isang alipin ang talento dahil sa takot. Hindi dahil tamad siya, kundi dahil naniniwala siyang hindi niya kayang hawakan ang isang mas malaking bagay. Ang takot ay wala sa labas, ito ay nasa loob. At ang resulta ay pagkawala. Hindi dahil sa parusa, kundi dahil sa batas. Ang paradigma ay palaging nagsasalita ng wika ng takot. Sinasabi nito, huwag mong galawin yan, manatili ka kung nasaan ka, ito ay mapanganib, mas mabuting huwag subukan. Hindi ka nito nais sirain, nais ka nitong panatilihin komportable. Ngunit ang labis na ginhawa ay kaaway ng paglago. At hindi kailanman tinawag ng Diyos ang sinuman na mamuhay ng maliit na buhay. Ngayon, isipin mo, ilang beses ka nang nagkaroon ng ideya, ng pagnanasa, ng malinaw na pananaw ng isang mas mahusay na bagay at pagkatapos ay narinig mo ang isang panloob na boses na nagsasabing ito ay kabaliwan. Na hindi ito para sa'yo. Na hindi ka handa. Hindi ito pagpapakumbaba. Ito ay paradigma na sinusubukang protektahan ang sarili. Tinatawag ito ng modernong agham na zone of familiarity. Mas gusto ng utak ang alam kahit na masakit ang alam. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga tao ay nananatili sa masasamang sitwasyon sa pananalapi hindi dahil sa kawalan ng talino, kundi dahil sa walang malay na pagkapit sa emosyonal na huwaran na alam na nila. Tinatawag ito ng Biblia na pagkaalipin ng isip. Nagbabago ang pangalan, ngunit pareho ang katotohanan. Ibabahagi ko sa iyo ang isang bagay na naranasan ko, at hindi ito kailanman nawawala sa aking alaala. May panahon na nagsisimula ako ng mga proyekto, ngunit palagi akong humihinto sa kalagitnaan. May laging nagkakamali. Ngayon alam ko na hindi ang proyekto. Ako yon. Ang aking paradigma ay nakahanay pa rin sa kabiguan, kasalatan, at mababang pagtingin sa sarili. At hanggat hindi ito nagbago, walang nagtatagal. Ang pagbabago ng paradigma ay hindi madali. Kung madali lang, gagawin ito ng lahat. Lumalaban ito. Lumalaban. Nagdadala ito ng mga alaala, mga boses mula sa nakaraan, mga opinyon ng mga taong wala na sa buhay mo. Sinusubukan ka nitong kumbinsihin na mapanganib ang pagbabago. Ngunit ang totoo ay mas mapanganib ang manatiling pareho. Naging malinaw si Jesus nang sabihin niya na walang naglalagay ng bagong alak sa mga lumang sisidlan. Hindi dahil masama ang alak, kundi dahil hindi kayang dalhin ng sisidlan. Ang kasaganaan, paglago, at paglawak ay nangangailangan ng isang bagong panloob na istruktura. Isang bagong paraan ng pag-isip, pagdama, at pagkilos.
At narito ang isang katotohanan na kailangan mong harapin, hanggat hindi nagbabago ang iyong paradigma, maaari kang manalangin, magtrabaho, magsikap ang mga resulta ay gumagaling ng kaunti, ngunit pagkatapos ay bumalik sa parehong antas. Dahil ang batas ay hindi nagpapatawad. Palagi ka nitong ibinabalik sa huwarang panloob na sinusuportahan mo. Ang magandang balita ay maaaring palitan ang paradigma. Hindi sa pakikipag-away, kundi sa may malay na pag-uulit. Sa mga bagong mental na imahe. Sa mga desisyong nakahanay sa pananampalataya, hindi sa takot. Sa pagiging palagian. Ito ay isang proseso. Ngunit ito ang tanging landas. Kapag naunawaan mo ito, tumitigil ka sa pagsisi sa sarili at nagsisimulang maging responsable. Tumitigil ka sa pakikipaglaban sa mundo at nagsisimulang ayusin ang loob. At kapag nagbago ang loob, walang pagpipilian ang labas kundi sumunod. Ipinapaliwanag ng paradigma kung bakit nabubuhay ang mga kahanga-hangang tao nang mas mababa sa kanilang potensyal. Ngunit ipinapaliwanag din nito kung paano maaaring lumaya ang sinuman. Dahil ang parehong kapangyarihan na lumikha ng kondisyon ay ang kapangyarihan na makapagpapabago nito. At ang kapangyarihang iyon ay nagsisimula sa loob mo. Mayroong isang sandali sa buhay kung saan nauunawaan ng isang tao ang isang bagay na simple, ngunit revolusyonaryo, hindi ang mundo ang kailangang magbago muna, kundi ang panloob na estado. Kapag pumihit ang susi na ito, ang lahat ay nagsisimulang mag-ayos muli. At eksakto dito na ang formula ng kayamanan ay hindi na teorya at nagiging pang-araw-araw na gawain. Nagsisimula ang lahat sa isang malinaw na panloob na imahe. Hindi isang malabong pagnanais, hindi isang isana sa isang araw, kundi isang tiyak na pananaw. Sinasabi ng Biblia na kung saan walang pananaw, ang bayan ay napapahamak. At hindi ito espiritual na tula, ito ay praktikal na tagubilin. Kung hindi mo alam ng eksakto kung saan ka pupunta, ang anumang lugar ay tila sapat na, at iyon ay isang sentensya ng pagkaantala. Natutunan ko na kailangan mong makita bago mo mahawakan. Makita bago magkaroon. Ganoon ang ginawa ng Diyos mula sa simula. Sinabi niya magkaroon ng liwanag bago pa man umiral ang liwanag. Hindi siya humingi ng pahintulot sa mga sitwasyon. Nagtatag siya ng isang imahe at ang realidad ay sumunod. Ang tao ay nilikha sa larawan at wangis ng parehong prinsipyong tagalikha. Hindi ito kahambugan, ito ay responsibilidad. Kapag lumikha ka ng isang malinaw na imahe ng gusto mo, hindi lang pera, kundi ang uri ng buhay, ang epekto, ang kalayaan, ang kapayapaan, may nagsisimulang mangyari sa loob mo. Ang imaheng ito ay nagsisimulang humingi ng pagkakaugnay-ugnay. Humihingi ito ng pag-ayon. Napapansin mo ang mga saloobin na hindi na akma sa kung sino ka na nagiging. At hindi ito nagmumula sa labas. Nagmumula ito sa loob. Ngunit narito ang puntong halos lahat ay binabaliwala, hindi sapat na makita, kailangan mong madama. Ang tunay na pananampalataya ay hindi nabubuhay sa hinaharap. Nabubuhay ito sa kasalukuyan. Hindi kailanman sinabi ni Jesus na maniwala ka na tatanggapin mo. Sinabi niya maniwala ka na natanggap mo na. Ito ay isang emosyonal na estado. Ito ay kapag nagsisimula kang makaramdam ng pasasalamat bago lumitaw ang pisikal na katibayan. At nagbabago ang lahat nito. Dahil kapag nagbago ang damdamin, nagbabago ang pag-ugali. At kapag nagbago ang pag-ugali, ang mga resulta ay tiyak na sumusunod. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga taong emosyonal na nakikibahagi sa malinaw na mga layunin ay gumagawa ng mas pare-parehong mga desisyon, mas nagpapatuloy sa harap ng mga hadlang, at mas mahusay na nakakabawi mula sa mga kabiguan. Tinatawag ito ng agham na emosyonal na pakikipag-ugnayan. Tinatawag ito ng Biblia na buhay na pananampalataya. Naranasan ko ito ng napakatotoo. Noong 1973, nag-isa ako, sa isang maliit na espasyo, walang team, walang istruktura, walang nakikitang mapagkukunan. Ngunit may isang bagay na naiiba, sa loob ko, nakikita ko na ang aking sarili na nagpapatakbo sa isang pandaigdigang saklaw. Nagsasalita ako, nag-iisip, at gumagawa ng mga desisyon bilang isang taong nabubuhay na sa katotohanan iyon. Hindi dahil sa kapalaluan, kundi dahil sa pag-aayon. At alam mo ba kung ano ang nangyayari kapag nabubuhay ka ng ganito? Nagsisimulang lumitaw ang tamang mga tao. Lumilitaw ang tamang mga ideya. Ang mga pagkakataon na dating hindi napapansin ay nagiging nakikita. Hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil binago mo ang dalas kung saan ka nagpapatakbo. Mayroon ding isang mahalagang punto, pagkilos.
Ang pananampalataya ay hindi pagiging pasibo. Ang pananampalataya ay nakahanay na pagkilos. Malinaw ang Biblia, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Ang pagkilos ay hindi nangangahulugang alam ang lahat ng hakbang, nangangahulugan ito na gawin ang susunod na hakbang. Kapag kumikilos ka bilang isang taong nagtitiwala sa Diyos, ipinuposisyon mo ang iyong sarili na makipagtulungan sa batas, hindi na labanan ito. Karamihan sa mga tao ay nagnanais ng mga garantiya bago kumilos. Ngunit hindi ganoon gumagana ang batas. Ang mga garantiya ay lumilitaw pagkatapos mong kumilos. Ang dagat ay nagbukas lamang pagkatapos na humakbang si Moises. Hindi bago. Ito ay isang espiritual na huwaran, hindi isang makasaysayang pagkakataon. At narito ang isang bagay na nagbabago sa laro, pagiging palagian. Hindi ito panandaliang kasigyan. Ito ay pang-araw-araw na pag-uulit. Ito ay pagsasalita ng parehong katotohanan kapag hindi pa lumilitaw ang resulta. Ito ay pagpapanatili ng imahe kapag sinusubukan kang hilahin pabalik ng paradigma. Ito ay pagpili ng nakahanay na mga kaisipan kahit na sumisigaw ang lumang huwaran. Magmumungkahi ako sa iyo ng isang bagay na simple, ngunit makapangyarihan. Sa loob ng susunod na 7 araw, pumili ng isang malinaw na imahe ng buhay na gusto mong isabuhay. Araw-araw, paggising, magpasalamat na parang nabubuhay ka na sa katotohanang iyon. Obserbahan ang iyong mga desisyon sa buong araw at magtanong, tugma ba ito sa kung sino ako na nagiging? At ayusin. Walang sisihan. Walang paghatol. Simpleng pag-aayon lamang. Mapapansin mo ang isang bagay na banayad, ngunit malalim. Nagbabago ang iyong tindig. Nagbabago ang tono ng iyong boses. Nagbabago ang iyong paraan ng pagharap sa mga problema. At kapag nangyari yon, tumutugon ang mundo. Palaging tumutugon. Dahil hindi kailanman nabibigo ang batas. Ang kasaganaan ay hindi isang panlabas na pangyayari. Ito ay isang panloob na estado na, kapag sinusuportahan, ay tiyak na nagpapakita. At kapag naunawaan mo ito, tumitigil ka sa paghabol sa buhay at nagsisimulang lumakad ng may pakikipagtulungan sa inilagay na ng Diyos sa loob mo mula pa sa simula. Bago ka magpatuloy, gusto kong may isang bagay na nakatatak sa loob mo, higit sa anumang pamamaraan, higit sa anumang paraan, higit sa anumang pangako, walang nagbabago sa labas habang hindi nagbabago sa loob. Ito ang sentro ng lahat ng sinabi dito. Ang buhay ay hindi tumutugon sa kung gaano mo kagusto, o kung gaano mo kailangan, o kung gaano ka naghihirap. Tumutugon ito sa panloob na estado na sinusuportahan mo, sa mga kaisipan na pinapakain mo, sa mga emosyon na inuulit mo, at sa mga desisyon na ginagawa mo kapag walang tumitingin sa iyo. Hindi ito opinyon. Ito ay batas. At ang batas ay hindi nabibigo. Kapag naunawaan mo na ikaw ay nilikha ng Diyos na may kakayahang mag-isip, makadama, pumili, at lumikha, tumitigil ka sa pagtingin sa sarili bilang biktima ng mga pangyayari at nagsisimulang iposisyon ang sarili bilang katuwang ng mga batas na namamahala sa universo. Ang salita ay palaging tama. Nagsisimula pa lamang maabot ng agham ang pag-unawang ito ngayon. Habang pinapanood mo ang mga susunod na minuto, o habang nagpapasya kang gawin ang susunod na hakbang, tandaan, bawat panloob na pag-aayos, gaano man ito kaliit, ay nagbabago sa buong direksyon ng iyong buhay. Ang tunay na paglago ay hindi nangyayari sa napakalaking pagtalon, kundi sa may malay na mga hakbang. Lumalabas sa screen ang susunod na video. Dito, akyat ka pa ng isang hakbang sa iyong ebolusyon ng karunungan, matututunan kung paano ilapat ang lahat ng ito sa mas praktikal na paraan, nagiging 1 o 2% mas mahusay kaysa sa iyo ngayon, at iyon, na naipon sa paglipas ng panahon, ay nagbabago sa lahat. Salamat sa paglakad kasama ko hanggang dito. Inaasahan kita sa susunod na video.